So what is up mga ka-tech shop, no? For today's video mga ka-tech shop na ako'y um, for repair nga tablet o phone. So kaning nga mga devices mga tech shop is gikan ni siya sa akong amigo nga si Aldrin. So shout out sa akong amigo Aldrin, daghan gani siya gipaayo nako mga tech shop nga devices. So daghan kayong salamat Brad. And kani nga iyang gipadala nga devices, Realme Pad 3 o A05s nga Samsung, no? A05s. So ang kaning issue sa tab mga tech shop, dili siya mo charge, and then upon testing ni work raman siya, ni charge siya. So according to the customer, dili daw siya mo charge, and kung mo charge ganit ang dugonon. So akong gi-investigate ang problema mga tech shop. First testing nako ni charge siya dayon. So ako pa ni siyang gi-charge kay ako na siyang i-investigate later. And then kaning phone Samsung A05s na kuan ko na siya nabasa. So later mag-tech shop ako ni siyang i-investigate pod, and ako ipakita ninyo yung sana ko pag disassemble ang Samsung A05s. So if you're interested in this kind of video mga tech shop, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And ang mga tools nga akong gipanggamit mga tech shop naa sa description sa video. So if in case you're interested to repair yourselves, then you can check on the links on descriptions or the tag items, and you can order yourself. All right, let's go. Alright, so kani siya mga tech shop akong gi testing ang iyang charging port niya. Pagluhag nako solid raman siya, so possible okay ra gid ang charging port. Then akong gi-try og limpyo. I'm just using cotton buds o kanang alcohol mga tech shop og tweezer. Akong gikuot dito sila and confirm na ko nga hugaw kayo siya. So possible inig pansak nimo sa charger, di siya maka connect properly sa iyang copper kay perti ng hugawa mga tech shop. So ang akong gibuhat gilimpyuhan lang, and then after that ni work na siya, ni charge na siya, and then akong gi-inform sa customer nga basin charger ang issue or basin kaning hugaw ang nakakos. Then ako kaning tab mga tech shop na uli na nako, and so far wala pa man siya ni reklamo. So possible mo to siya solution mga tech shop. So if makasugat mo ginana nga issue, pwede na ninyo i-try nga limpyuhan lang sa basta confirm lang nga walay physical damage sa charging port nga area. All right? And as you can see mga tech shop, mauni siyang mga hugaw nga nakuha nako sa charging port. So if inani gani nagi chance nga dili mo function ang charging, so you'll need to clean it.
Alright. Ang gigamit ako nga mga tools na sa description. Let's go. So next na kong gitrabaho mga katikshop ang Samsung A05s. So ang issue ani is water damage, no? So kanang mga water damage nga issue mga katikshop 50-50 na siya nga ma-fix. If ma-fix mo gani, it's gonna cost you a lot of money, no? Kay ang daghang piyesa ang possible ma-damage. So ato i-check karon mga katikshop, no? Ako ipakita gyud sa nako pag disassemble ang Samsung A05s. Okay, so basically remove the back cover and then remove mga screws, and then gani siya mga katikshop naglisod go tanggal sa mga screws kay pangtaya na. And ang usa ani nila is kanang kuan na gid kanang naharos na gid, no?
So basically ang term man na niyang naharos mga tech shop sa nga screw is strip screw. So maski kung saan pa nimo dingin na nimo matanggal. So akong gibuhat mga tech shop gigamitan ako og mini grinder. So imo lang na siyang grinderan para ang katong naharos pwede to nimo gamitan og flat screw, ano. So flat screwdriver nga kaning ang akong gigamit para matanggal ang gid. Before nakoy mga repair sa iPhone kasagaran mga guba mga tech shop ang kanang screw. Basta mga guba na ganan o mga haros na ganan ng screw mga tech shop, lisod na kaya na siya sa symbol. So mo to nakinahanglan jud ko og grinder para matanggal lang yun ang mga screws. Anyway, matabunan lang gyapon ni siya sa back cover and di man sa kayo ingon nga madamage gyud ang screw if gamitan og grinder. Imo ra siyang panitan gamay ba para makagamit kag flat screw. Alright. Corroded. Gaya tagal ko holder be. There. So after disassemble mga tech shop, klaro kayo ang water damage sa ubos o sa motherboard nga area. So kana siya gamay lang na siya chance nga ma-fix or kana siya dili na gina siya 50-50. Dako na gina siya chance nga di gina siya ma-fix unless maayo kay kag micro soldering. But kani siya dili na gani siya economic nga i-repair kay ang damage niya more than one parts naman, no. Guba ang iyang charging board, possible guba ang speaker, kaya nga taya naman ni siya gud. Ang iyang vibrate guba na sa ni siya, and pinaka worst isang motherboard naagi short sa iyang motherboard. So ako na siyang gilimpyuhan, but upon judging the physical appearance sa phone, na nakuan gid siya, nahumod gid ni siya sa ilawom og tubig. So most likely ani din na siya magana. But when I tested the mga tech shop charging board, working pagid siya, no. So pwede pa ni siya magamit sa lain nga same model phone. So napay mo gawas nga 4 volts, but ang iyang speaker nabasa na gyud, ang iyang vibrate nabasa, and then finally ang motherboard na short circuit. So mao to nga ni-decide na ko sa customer nga di na ako padayon og fixan ni kay it's gonna cost a lot of money. Let's go.
So kani mga tech shop ako nang gitest, wala gini lahos nga voltage padulong sa battery. So that's an indicator nga na short circuit sa motherboard. Alright. So ang charging board working na ay voltage nga magawas, and then from charging board going to the flex cable sa LCD naasad siya voltage, but in the motherboard going to the battery wala siya voltahe. So nagit siya problema, and possible guba sa dang LCD ani mga tech shop kay once nga mabasa ang phone, automatic ang kanig yung LCD mo'y unang madamage, and usa sa pinakamahal nga pisa basta water damage nga issue. Alright.
Alright, so if you're interested in this kind of video mga tech shop, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, and you can also check the link and the tag items on the description, just in case you're interested in fixing your own devices. Let's go.